Sinampahan ng reklamong murder ang mag-asawang pulis na suspect sa pagpaslang sa kapwa nila pulis dyan sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Pasintabi po sa mga naghahapunan, ang mga labi na naturang biktima abay pinagpuputol-putol at inilibing pa sa lungsod ng Baguio. Report mula kay Mar Gabriel. Putol-putol at nakasilid sa sako ng mahukay na mga pulis ang katawan ng isang Police Executive Master Sergeant sa Baguio City noong December 5. Ang biktima, una nang inireport na nawawala noon pang November 28 ng kanyang anak na isang police captain na nakatalaga sa PNP SAF. Ayon sa PNP, na-recover ang labi ng biktima matapos itong ituro ng pangunahing sospek na umamin sa krimen. Ang sospek, isang Police Lieutenant Colonel na nakatalaga sa Eastern Police District. Nahuli niya raw ang biktima at ang kanyang asawa na isa ring pulis habang nagtatalik sa loob ng kanilang tinitirhan sa Camp Bagong Diwa, kaya niya nagawa ang krimen. Nalulungkot tayo na humantong po sa ganito itong insidente po na ito, and sabi nga natin is killing somebody out of anger is one thing, but to mutilate and dismembered and then try to hide itong bangkay doon sa kanilang bahay, traveling from Taguig to Baguio, and that's another story. Nakaburo lang labi ng biktima sa Camp Karingal sa Quezon City. Tumanggi ang pamilya nito na magpaunlak ng panayam sa media. Pero sa social media post ng anak ng biktima, iginiit nito na planado ang pagpatay sa kanyang tatay na puwersahan umanong dinukot at tinorture. Bukod sa mag-asawang sospek, may kasabwat daw sila na 10 hanggang 20 iba pa sa pagsasagawa ng krimen. Ayon sa PNP, sinisilip na rin nila ito sa kanilang investigasyon. Hinihintay pa nila ang opisyal na resulta ng otopsiya sa labi ng biktima. Well, based doon sa report na binigay sa atin is after mapatay itong pulis ay the husband instructed his wife to get a hakso doon sa taas, and she was present at the time of the killing at during the mutilation accordingly. So sa ngayon tinanong ko yung chief of police whether may revelation ba o meron bang admission on the part ng babae. According to the chief of police ay medyo trauma yung hindi makausap yung babae. So meron na rin namang abogado, so ang nagsasalita lang is yung lalaki. So we respect that at titingnan natin on how the investigation will proceed. Definitely yung forensic side ng investigation has will come in as to establish kung doon nga ba sa bahay nung kung saan sila natagpuan pinatay. Nagkaroon ng sinasabi na may mga na-recover na 2 barel, obviously doon sa mga issued nila. So titingnan natin, we have to wait for the official result po ng autopsy kung ano-ano po yung injury sustained o kung may gunshot wound man doon sa katawan bago ito i-mutilate po. Hindi raw titigil ang anak ng biktima hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya. Gagamitin niya raw ang kanyang trainings at skills bilang miyembro ng Special Forces upang tugisin at maipakulong ang lahat ng sospek. Ang pakiusap natin, nakakamdaman natin, may mga po siya, masakit sa kalooban niya to, pero ang pakiusap natin, pulis siya, let the PNP handle the investigation. Kung meron siyang maitutulong, sinasabi niya na train siya, tulungan niya na mabigyang hustisya. Hindi niya pa pwedeng ilagay yung batas sa sarili niyang kamay. Alam natin na masakit ito sa kanya, sa pamilya, but then again, the PNP would like to assure the family of the dead policeman na we will give justice to their family. At hindi natin ito tolerate itong nangyari na ito. Sinampahan na ng reklamong murder ang mag-asawang pulis na pangunahing sospek sa krimen. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung may iba pang sangkot at kung ano ang tunay na motibo sa krimen. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.